Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 22 December 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Gawa. Chapter 22. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Gawa chapter 22 verse 1. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Verse 2. Nang siya marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik kaya't nagpatuloy si Pablo. Verse 3. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Gawa chapter 22 verse 4. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila't ipinabibilanggo maging lalaki o maging babae. Verse 5. Makakapagpatutuo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan. Isinalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya. Gawa chapter 22 verse 6. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco nang may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Verse 7. Napasubsob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 8. Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazareth. Tugon ng tinig. Verse 9. Nakita na mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Verse 10. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko at tumugon siyang muli. Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Verse 11. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papunta sa Damasco. Verse 12, doon ay nakatira si Ananias, siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at iginagalang na mga Hudyong naninirahan doon. Verse 13, pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita ka ng muli. Noon din nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. Verse 14, at sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Verse 15, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Verse 16, at ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So, huwag kayong malito guys ha. Si Saulo, dati ng pangalan niya, ngayon ay Pablo na siya. So, kumbaga sa pinili siya ng Diyos na magiging tagasunod niya. Pero mo yung dati kang nang-uusig na, tapos ngayon ikaw ang inuusig kasi sumunod ka kay Jesus. Diba? Napakalupit. Okay, ang pagsusugo kay Pablo sa mga Hintil. Gawa chapter 22 verse 17. Kasi dati talaga sila iniiba talaga yung pangalan, katulad kay Abram nagiging Abraham, 'di ba? So normal na sa kanila 'yan, yung pinabago ang pangalan, kaya huwag kayong malito. Pag Saulo, ibig sabihin Pablo 'yun, si Pablo 'yun. Ang pagsusugo kay Pablo sa mga Hintil. Gawa chapter 22 verse 17. Nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Verse 18, nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, madali ka, alisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito
ang iyong patutuo tungkol sa akin. Verse 19, sabi ko naman, Panginoon, alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. Verse 20, at nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Verse 21, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hintil. Gawa chapter 22 verse 22, hanggang sa mga sandaling iyon ang mga tao ay nakikinig kay Pablo, ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila ay nagsigawan, patayin ang taong iyan, hindi siya dapat mabuhay. Verse 23, patuloy sila sa pagsigaw, sa pagsaboy ng alikabok sa hangin, at sa paghahagis ng kanila mga balabal. Verse 24, kaya't iniutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Verse 25, ngunit nang siya magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, ipinapahintulot ba ng batas na hagupin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman? Verse 26, nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, paano ito, mamamayang Romano pala ang taong iyon? Verse 27, kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Oo, sagot niya. Verse 28, sinabi ng pinuno, malaki ang nagugol ko para magiging mamamayang Romano, ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano, sabi naman ni Pablo. Verse 29, kaagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo gayong ito pala ay isang Romano. Gawa chapter 22 verse 30, si Pablo sa harap ng Sanhedrin. Gawa chapter 22 verse 30, nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang ulit guys. Gawa chapter 22 verse 30. Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo, kaya't kinabukasan ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin. Pinakalagan niya naman niya si Pablo at iniharap sa kanila. May oras pa ba ako? Basahin natin yung Gawa chapter 23 verse 1. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Verse 2, pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Verse 3, sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari, nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo ako. Verse 4, sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. Verse 5, sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Verse 6, nalaman ni Pablo na doon may mga Saduseo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin, mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo, at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Verse 7, nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo at nahati ang kapulungan. Verse 8, sapagkat naniniwala ang mga Saduseo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. Verse 9, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito, anong malay natin baka nga kinausap siya na isang espiritu o isang anghel. Verse 10, naging mainitan na ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Verse 11, kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma.
Pinagtakpan ang buhay ni Pablo. Verse 12, kinaumagahan matapos na magkasundo ang mga Hudyo, bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Verse 13, mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Verse 14, pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan at sinabi nila, kami ay sumumpang dahil hindi kakain at hindi inom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Verse 15, kaya hilingin ninyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya. Verse 16, ang balak na ito ay nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae, kaya't ipinasabi niya ito kay Pablo. Verse 17, tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno sapagkat mayroon siyang gustong sabihin. Verse 18, sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyo ang binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo. Verse 19, hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, ano ba ang sasabihin mo sa akin? Verse 20, sumagot siya, pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanhedrin bukas at kunwari siya sa atin mabuti. Verse 21, ngunit huwag po kayong maniniwala, tatambangan po siya ng mahigit na 40 katao na nambang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Verse 22, huwag mong sasabihin kanino mang ipinaalam mo ito sa akin, sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi na niya ang binatilyo. Ipinadala si Pablo kay Gobernador Felix. Gawa chapter 23 verse 23, ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, maghanda kayo ng 200 kawal pasamahan ng 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong alas 9 ng gabi. Verse 24, maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid ninyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti. Verse 25, at lumiham siya ng ganito. Verse 26, sa kagalang-galang na Gobernador Felix, mula kay Claudio Lysias, kumusta ka? Verse 27, ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Verse 28, sanghangad kong malaman kung ano ang sakda laban sa kanya, pinaharap ko siya sa Sanhedrin. Verse 29, nalaman kong ang paratang sa kanya tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya ipapatay o ipabilanggo. Verse 13, nalaman ko rin siya pinagtatangkaang patayin ng mga Hudyo, kaya agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga taong nagsasakdal na sa inyo, sila magharap ng reklamo laban sa kanya. Gawa chapter 23 verse 31. Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila, kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Verse 32, kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal ngunit nagpatuloy ng paglalakbay ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Gawa chapter 23 verse 33, pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Verse 34, pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung taga saan siya at nang malamang siya taga Cilicia. Verse 35, Gawa chapter 23 verse 35, kanyang sinabi, diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo, at pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes. Ano yan guys? Heater. O, ibig sabihin yan tapos na yung oras ng heater. So bye everyone. God bless.